Siguro ay lihim na nagpadala ng 3 estudyante sa lungsod upang mag-aral sa kolehiyo. Hindi inaasahan na dumating ang mga magulang ng estudyante at diretsong tinadyakan ng guro sa lupa. Nakita ng mga tao na inaatake ang guro ng mga taga-baryo. Sila'y nangako na tiyak na magpapahalaga sa utang na loob sa guro. Pasang 10 taon, nananatiling nagtuturo ang guro sa baryo. Ngunit ang 3 batang babae lamang. Ngunit ang 3 estudyante ay hindi pinabayaan ng guro. Isa sa kanila ay naging reyna ng pinansya sa Wall Street. Matatag na nakaupo sa tuktok ng yaman, ngunit mahinahon siyang tumanggi. Bilang isang tao mula sa Longwo, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan at maglingkod sa bansa. Ang huli ay nagtagumpay dahil sa kanyang talento sa pag-arte. Nanalo ng Oscar Award. Agad na naging bagong pandaigdigang aktres. Handa na ba kayong bumalik? Handa na rin ako. At mas malapit ako kaysa sa inyo. Siguradong maaga akong makakarating sa bahay kaysa sa inyo, upang makita ang guro ng maaga. Kasabay nito, kanila na huminto sa pag-aaral. Ilan lang itong mga walang kwentang bata, na mga batang babae. Anong silbi ng pag-aaral? Nagbabalat kayo ka. Magmadali kang umatras. Huwag gawing hadlang ang proyekto ng anak ko. Ayaw ko. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Ihanda ang sasakyan, kailangan kong pumunta sa Nanshan Village para makipagkita sa aking guro. Oo, puring maging katulad ni ate. Pumasok sa pinakamagandang unibersidad. Lumabas mula sa ganitong mahitay. Ito na ang huli kong tawag sa iyo. Sa ngalan ng langit. Ngayon, ako si Lin Chingching ay nag-aalay sa aking ama at sa aking ina. Wala na akong utang na loob sa pamilya Lin. At wala na akong ugnayan sa kanila. Lin, kakatawag ko lang para magtanong. Ang chairman ng grupo ni Ji Yuan. Wala talagang balak na pumunta sa Longwo. Leader ng branch. Akala ko sino na siya. Aba, anak pala siya ng maliit na gobernador. Ang kanyang ama sa harap ko ay kailangang igalang. Puso.